Pinagpaliwanag ng European Union ang kinatawan ng Pilipinas sa Belgium kaugnay ng maanghang na pahayag ni Pangulong Duterte laban sa panghihimasok umano ng EU sa isyu ng planong pagbabalik sa parusang kamatayan sa bansa. Giit naman ng palasyo, hindi dapat literal ang interpretasyon sa pahayag ng Pangulo. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakatikim ng maanghang na salita mula kay Pangulong Duterte ang European Union matapos itong punahin ang balak ng administrasyon na ibalik ang death penalty. I was just happy to hang you if I have the preference, I'll hang all of you. You're putting us down, you're exerting pressure on every country na may death penalty. Sa panawagan naman ng European Parliament na palayain si Senadora Laila de Lima, Hindi ko talaga, why are you trying to impose on us? Why don't you mind your own business? nakatikim din ng mura ang EU tungkol sa isyu ng droga. Ang EU, they communicated to us, and they want a health-based solution for the drugs. Ano mga they want us to build clinics. Then that we should, instead of arresting or putting them in prison, pareho doon sa ibang countries, you go there and if you want shabu, they will inject you or give you shabu. Then you go out. Itinanggi ng EU na meron silang ganoong suhestyon. Hindi raw nito tinalakay o iminungkahi ang paggamit ng substitute drug sa paggamot sa drug addiction sa Pilipinas. Kahapon, ipinatawag ng European External Action Service ang Chargé d'Affaires ng Pilipinas na si Alan Daniega sa Belgium para makapulong si Deputy Secretary General Jean-Christophe Belliard. Ayon sa tagapagsalita ng EU, nais nilang makakuha ng paliwanag sa anilay hindi katanggap-tanggap ng mga pahayag ni Pangulong Duterte. Nang tanungin ng Foreign Affairs Department, sinabi ni DFA spokesman Charles Jose na nangyari nga ang pagpupulong pero hindi naman daw nag-file ng protesta ang EU. The Philippine Embassy official took note of the representation made by the EU and at the same time took opportunity to inform the EU side of developments in the Philippines. Nilinaw naman ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang pahayag ni Duterte na bibitayin niya ang EU. More than being literal, he basically speaks about an attitude of, emphasizing that we should be left alone to be able to do our part. Nauna dito, sinabi ng European Parliament na dapat gamitin ng European Union ang lahat para makumbinsi ang Pilipinas na pahalagahan ang karapatang pantao, kabilang na ang posibleng pagtanggal sa tinatawag na GSP Plus preference sa Pilipinas. Ang GSP Plus preference ang nagbigay daan noong 2014 para makapag-export ang Pilipinas ng ilang produkto sa mga bansang miyembro ng EU nang hindi kailangan magbayad ng taripa o buwis. 6.8 billion euros o katumbas ng 300 billion pesos na halaga ng mga produkto ng Pilipinas ang inangkat ng EU noong 2015. Noong linggo, nag-post sa Facebook si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Lorraine Marie Badoy nang mapanuyang mensahe para sa EU. Sabi niya, mag-online child pornography na lamang daw ang mga taga-EU dahil doon naman daw sila magaling. Dahil sa post, umani si Badoy ng batikos mula sa netizens. Sagot ng EU, malala at seryosong problema daw ang child pornography at dapat itong hinaharap sa seryoso at responsableng paraan. Ipinagtanggol naman si Badoy ng kanyang boss, si DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Sinabi niya na halata namang sarcastic ang komento ni Badoy at hindi nito isinusulong ang child pornography o binabaliwala ang problemang ito. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.